araw muli mga ka-amazing, kaya ano pang hinihintay nyo? Samahan ninyo kaming muli upang ating alamin ang halaga ng Amazing Microfinance. Ano nga ba ang microfinance? Ito ay isang institusyong pinansyal na nagbibigay ng maliit na pautang sa mga individual at maliliit na negosyo na walang akses sa tradisyonal na bangko. So, layunin itong makatulong sa pag-unlad ng kabuhayan ng mga kliyente sa pamamagitan ng pagbibigay ng abot kayang pautang, pagsasanay sa pamamahala ng pera, at iba pang serbisyong pinansyal. Sa pamamagitan ng kanilang programa, tinutulungan nila ang mga tao na mapaunlad ang kanilang negosyo upang mapaangat ang kalidad ng kanilang buhay at pamumuhay upang sa ikauunlad ng kanilang kinabukasan at hanap buhay. Ngayon naman ay alamin natin ang halaga ng General Banking Law of 2000, Republic Act No. 8791, and Silent Provision 10 and 1990, Operative Code Republic Act No. 6938, March 10, 1990 on Microfinance. Section 40, Requirements for Grant of Loan of Other Credit Accommodations. So, ano nga ba ito? Bago magbigay ng pautang o iba pang credit accommodations, dapat alam mo ang mga benepisyo na mayroon ang iyong ina-applyan bago ka makuha o makakuha o bago ibigay sa iyo ng isang kooperatiba. Section 43, Authority to prescribe terms and conditions of loans and other credit accommodations. So, ano nga ba ito? So, ang Monetary Board ay may kapangyarihan alinsunod sa Section 106 ng New Central Bank Act na nagtakda ng mga termino at kondisyon para sa iba't ibang uri ng pautang at iba pang credit accommodations ng mga bangko. So, isinasaalang-alang nila ang pangailangan ng ekonomiya para sa epektibong paggamit ng mga pangungutang ng pondo o sapat ang kanilang pondo upang ang anumang pagbabago sa pinakamababang panahon ng pagbabayad na itinakda ng board ay may apply lamang sa pautang o credit accommodations na kung saan ay ginawa pagkatapos ng naturang aksyon ng pangungutang. In Section 44, Amortization on Loan and Other Credit Accommodations. Ito ay tungkol sa amortization ng mga pautang at iba pang credit accommodations. So, sinasaad dito na ang pag-schedule ng pagbabayad ng mga utang sa bangko. In Section 3, General Concepts. So, ang Section 3 ng Cooperative Code Republic Act No. 6938, March 10, 1990 ay naglalahad ng mga pangkalahatang konsepto tungkol sa kooperatiba. So, ayon dito, ang kooperatiba ay isang lihistadong samahan ng mga tao na may magkakatulad na interes. So, ang mga miyembro dito ay kusang loob upang makamit ang isang lehitimong pang-social o pang-ekonomiyang layunin. So, sila ay nag-ambag ng malaking kapital at tinatanggap ang patas na bahagi ng mga panganib at benepisyo ng isang samahan. Alinsunod sa mga prinsipyo at ng isang kooperatiba na tinatanggap alinman sa buong mundo. Section 23, Types and Categories of Cooperatives. First, Credit Cooperative, Consumer Cooperative, Producers Cooperative, Marketing Cooperative, Service Cooperative, and lastly, Multipurpose Cooperative. In Section 26, who may be members of cooperative. So, ang Section 26, ang Cooperative Code, ay naglalahad kung sino ang maaaring maging miyembro ng isang kooperatiba. So, sino mang mamamayan ng Pilipinas ay isang kooperatiba o isang non-profit na organisasyon na may legal na personalidad ay maaaring maging miyembro ng isang kooperatiba kung natutugunan nito ang mga kwalifikasyon na nakasaad sa bylaws ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Section 27, Kinds of Memberships. First, regular member. Sila ay ang aktibong kasapi ng isang kooperatiba at may mga karapatang tulad ng bumoto sa mga eleksyon at makilahok sa lahat ng aktibidad ng kooperatiba. Pangalawa, associate members. Ito yung mga miyembro na may limitadong partisipasyon sa mga aktibidad tulad ng kooperatiba.
So karaniwan silang hindi aktibo sa kasapi at mga kanilang karapatan at responsibilidad ay mas limitado. Section 28, Government Officers and Employees. Number 1. Ang sinumang opisyal o kawani ng Cooperative Development Authority na hindi pwedeng tumakbo o mahirang sa anumang posisyon sa isang kooperatiba. 2. Ang mga halal na opisyal ng gobyerno maliban sa mga opisyal ng barangay ay maaaring pwedeng maging tumakbo o maging direktor ng mga kooperatiba. Section 99, Cooperative Banks. Ang mga kooperatibong bangko ay may mga bangkong itinatag at pinamamahalaan ng mga kooperatiba na naglilingkod sa kanilang mga miyembro at komunidad. So ito po ay rehistrado sa ilalim ng batas ng kooperatiba at may mga layuning magbigay ng serbisyong pinansyal sa mga kasapi ng kooperatiba. Gayon din po sa publiko sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga produktong tulad ng pautang at iba pang serbisyo ng bangko. Section 100, Definition, Classification, and Functions. Ang cooperative bank ay isang bangko na itinatag kung saan ang karamihan ng mga shares ay pag-aari at kontrolado ng mga kooperatiba. Layunin nito na magbigay ng serbisyong pinansyal at kredito sa mga kooperatiba. Kasama na ang kahulugan ng cooperative bank ang mga cooperative rural bank na naglilingkod din sa mga komunidad saan man sa kanayunan o saan man sa parte ng ating bansa. Section 101, Registrations, Requirements. So ano nga ba ito? Yung registration requirements po ay ibinibigay o sinasabi na po sa inyo ng isang namamahala ng kooperatiba kapag kayo po ay mag-a-apply sa kanila bilang isang miyembro. Section 102, Membership, ay naglalahad na ang pagiging miyembro ng isang kooperatibang bangko ay limitado lamang sa kooperatiba at mga depirasyon ng isang kooperatiba. And Section 103, Board of Directors. So, ang mga karapatan sa pagboto ng mga miyembro ng Board of Directors ay dapat nakasaad sa mga artikulo ng kooperasyon at bylaws ng isang kooperatibang bangko, kahit na may mga probisyon sa batas na maaaring magtakda ng iba pa. Section 104, Loans. Ano nga ba ito? Pinapayagan ang mga kooperatiba ng mangungutang sa isang kooperatibang bangko. Ang mga pautang na ibinibigay ng kooperatibang bangko ay kinakailangang i-report sa Central Bank ng Pilipinas para maging update po ang isang kooperatiba. Section 107, Distribution of Net Surplus. Ang mga probisyon ng batas na ito ay ukol sa alokasyon at distribusyon ng isang net surplus ay sumasailalim sa pag-aari ng isang bangko. And Section 108, Privilege. Ang mga kooperatibang bangko ay magkakaroon ng isang pribilehiyong pahintulot sa Sentral Bangko ng Pilipinas at pag-asunod sa mga umiiral na batas, mga patakaran at regulasyon sa isang bangko. In Section 109, Assistance to Cooperative Banks. Maraming uri ng tulong ang isang cooperative banks, especially in terms of finance. And Section 111, Definition and Objectives. Meron tayong objectives. Una, magtaguyod ng pag-iipon sa gitna ng mga miyembro nito upang matamasa ng mga miyembro ang maximum na benepisyo mula sa mga pautang ng isang bangkong kooperatiba. And Section 112, Organization and Registration. Ang mga credit cooperative ay dapat itatag at i-register ayon sa pangkalahatang probisyon sa batas na ito. And Section 113, Organizational Link. Una, under lending of surplus fund, mutual benefits, deposit guarantee, bonding, education and training, professional and technical assistance, research and development, and lastly, other services needed to improve their performance. In Section 114, Prohibition. Ito ay batas na pinagbabawal na gamitin ang terminong credit cooperative maliban sa mga taong nakarehestro ng naaayon sa kabanatang ito. Walang tao o grupo ng mga tao o organisasyon ang maaaring gumamit na nasabing termino maliban kung sila ay nakaregister ng wasto sa batas na ito. Susunod, abangan ang kapanapanabik na kabanata ng Amazing
microfinance. Sa puso ng Pilipinas, isang tahimik na revolusyon ang nagbabago ng mga buhay at komunidad. Ito ang kwento ng kilusang kooperatiba, isang kwento ng pagpapalakas, pagkakaisa at tuloy-tuloy na pag-unlad. Noong 1990, ipinasa ng pamahalaan ng Pilipinas ang Republic Act No. 6939 na lumikha ng Cooperative Development Authority o tinatawag nating CDA. Ang batas na ito ay mahalagang hakbang upang kilalanin at isulong ang mga cooperative bilang mga instrumento ng katarungan sa lipunan at pag-unlad ng ekonomiya. Ang mga kooperatiba na tinutukoy bilang mga samahang nabuo para sa ikakabuti ng kanilang mga miyembro ay nag-operate batay sa prinsipyo ng pagtutulungan at demokratikong pamamahala. Malaki ang papel nila sa pagpapaunlad ng iba't ibang bahagi ng bansa. Ngayon naman, alamin natin ang mission at vision ng Cooperative Development Authority. Ang mission ng Cooperative Development Authority ay isulong ang pagiging matagumpay at paglago ng cooperative. Pupunta kami sa Tagum kasi may isang samahan dyan ng tawag ay Tagum Cooperative mula sa isang maliit na samahan. Ngayon ay, halos 5 billion asset cooperative na sila. Very inspiring kaayo kay pipila lang ang mga co-ops ang niabot jud og 50 years. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagsasanay, financial at tulong at regulasyon, tinitiyak ng CDA na ang mga kooperatiba ay nananatiling tapat sa kanilang mga halaga habang nag-aambag sa pambansang ekonomiya. Yan. Ang isang malaking tanong ko sa sarili ko, anong estratehiya ng co-op na lumalago siya from 80 pesos to 5 billion cooperative. Umusbong yung kanyang samahan at at the same time nakakatulong sa mga individual na member but at the same time nagpo-contribute sa local economic development. Mula sa mga kooperatiba ng agrarian o sa mga lalawigan hanggang sa mga kooperatiba ng pangisdahan ng mga baybayin, sinusuportahan ng CDA ang iba't ibang sektor upang matiyak na kahit ang mga pinaka-nasa laylayan na komunidad ay maaaring umasenso. Isa sa pinakamahalagang aspeto ng trabaho ng CDA ay ang pagbibigay diin sa pagpapalakas ng mga nasa grassroots. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga programa sa pagsasanay at technical na tulong, tinutulungan ng CDA ang mga miyembro ng kooperatiba na paunlarin ang kanilang kakayahan sa pagnenegosyo at pamamahala. Ang mga inisyatibong ito ay hindi lamang nagpapabuti sa operational efficiency ng mga kooperatiba, kundi nagtuturo rin ito ng tunay na diwa ng kooperativismo at pagkakaisa ng kanilang mga miyembro. Sa buong Pilipinas, ang mga kooperatiba ay naging mga ilaw ng pag-asa at pag-unlad. Bisitahin natin ang ilan sa mga kwento ng tagumpay na ito. Pamamagitan ng paglilingkod at pagbibigay ng produktong pinansyal. Sinabi ni Norma R. Pereras, Chairperson Board of Directors ng Tagum Cooperative, na umabot sila ng 48 years sa pagsiservisyo dahil inaalagaan at minamahal nila ang kanilang membro at naniniwala sila na kung masaya ang pamilya, masaya din ang co-op. Kung umuunlad ang pamilya, umuunlad din ang co-op. Aniya na kumukuha sila ng lakas sa Diyos para ipagpatuloy ang paglilingkod. Sa mga palayan ng Nueva Ecija, ang tagumpay ng mga agrarian reform cooperatives ay nagbabago sa mga komunidad ng magsasaka. Pinapalakas ang production at pinabubuti ang kabuhayan. Sa mga baybaying bayan, ang mga kooperatiba ng pangisdaan ay nagbigay kapangyarihan sa mga mangingisda upang makuha ng mas magandang akses sa merkado at mas mapanatiling pamamaraan ng pangingisda. Habang tinitingnan natin ang hinaharap, patuloy na lumalaki ang papel ng mga kooperatiba sa ekonomiya ng Pilipinas. Ang CDA ay nananatiling committed na lumikha ng isang kapaligiran kung saan ang mga kooperatiba ay maaaring mag-innovate, lumago at magtaguyod ng inklusibong pag-unlad. Sa patuloy na suporta at kooperasyon, ang kilusang kooperatiba ay mananatiling mahalagang puwersa para sa pagbabago sa lipunan at ekonomiya sa Pilipinas. Ito ang diwa ng kooperasyon. Ito ang kapangyarihan ng pagkakaisa. Ito ang pangako ng mas maliwanag na kinabukasan para sa lahat ng Pilipino. Sa
Samahan niyo kami sa pagdiriwang ng mga tagumpay at pagtanaw sa patuloy na paglabo ng kilusang kooperatiba sa Pilipinas. Ako si Angeline Duran at ito ang pagpapatibay ng mga komunidad. Ang kilusang kooperatiba sa Pilipinas, maraming salamat sa inyong pagsubaybay.